Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Okay. So ito na mga pre, at unang bigyan natin ng reaksyon about dito kay Sara Duterte. Di ba? So handa naman po yung lahat, at ito po, panoorin po muna natin ang video ito, bigyan po natin ng reaction. Okay? Tinawag na panira lang ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyong ibinabato sa kanya, partikular na nang muling tanungin sa umano'y personal na kaugnayan niya kay Ramil Madriaga. Paliwanag ng pangalawang Pangulo. Paano paninira? Paano paninira? Di ba kilala mo nga ito, Sara Duterte, kasi ikaw mismo, inabutan mo ng flag itong si Madriaga. So, imposible naman na sasabihin mong paninira yan. Di ba? Imposible yun. Ako hindi po ako kumbinsido dyan sa mga sasabihin ni Sara Duterte, di ba? Hindi po ako kumbinsido dyan kasi alam naman po natin na itong ating Vice President na pinakatamad po sa lahat, wala pong ginawa ito kundi magsinungaling. Magsinungaling sa publiko, di ba? Manlilin lang ng taong bayan. Manlilin lang po yung ating Vice President, di ba? Kasi bakit ko po nasabi manlilin lang? Ang sabi niya, tutulungan niya si PBBM. Di ba? Busy ka eh. Presidente yun, dapat tulungan mo. At yung pangako mo, wala. Nilinlang mo lang yung taong bayan. Yun yung katotohanan dyan, Sara Duterte. Ha? At saka, dami mo pang paninira sa gobyerno, tapos ngayon sasabihin mo, wala kayong kaugnayan. Okay lang, lukuhin mo yung sarili mo, wag lang kami. Diba? Kaya nasa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, kalimbangin nyo na po yan. Libre naman po mag-like, wala naman po masama. Wala naman po masama. Tuloy. Hanggat walang ebidensya ay paninira lang ito na ang dulo ay harangin ang posibleng pagtakbo niya sa 2028 national election. Teka, para sa akin, kung ikaw naman ay pabaya at maraming issue sa pera, yung mga maling paggamit ng confidential funds, dapat lang talagang harangin ka na. Diba? Wala anong silbi tatakbo ka pagka Vice President? Pagka President, tapos pag ikaw yung nanalo, tatamad-tamad ka rin, mahirap yun. Diba? So dapat lang talagang harangin kasi napatunayan na po ngayon ng taong bayan, ng mga Pilipino, na ikaw talaga ay hindi namin maaasahan na maging presidente. Mahirap. 'Di ba? Kasi kung in case lang na magkaroon ng mga pagbaha, wala ka eh. 'Di ba? Baka mamaya bigyan mo lang kami ng pandesal, syempre ayaw namin noon. 'Di ba? Yung pandesal, pantawid gutom lang yan, pero ang kakaiba dito kay Sara Duterte, mamimigay po siya ng pandesal, tapos yung palaman daw po, tuyo. Tapos yung tuyo, tinanggalan ng buto. Napaisip ako, meron bang buto yung tuyo? Ang alam ko, tinik. Hindi po natin kailangan ng bobong Vice President sa 2028. Okay? Kasi itong ating Sara Duterte, na pinakamagaling mag-travel, hindi po maaasahan ng mga Pilipino. Wala sila kung anong gusto nilang sabihin. Basta ako, ang sinabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. So, ibig sabihin, mukha, ang mukha ni Sara, mukhang nasusuka talaga ako pag nakikita ko yung mukha mo. Sa totoo lang. Hindi mo kilala si Ramil Madriaga, pero may video nga eh. Sino ba yung papaniwalaan namin? Ikaw na boba ka o yung video? Siyempre doon kami sa video. Binigay mo pa yung flag, diba? Wag nga ako, gigigil mo ako eh. Wag mo akong gigigilin Sara Duterte Sinungaling ka. Mukha mo pa lang Alam nyo, nagigigil talaga ako dito kay Sara, pigilan nyo nga ako. Nabubuisit, nasisira po yung araw ko pag nakikita ko yung mukha. Yeah.
nakikita ko yung mukha, sira na po yung araw ko. Oh. Ay, naku, idadaan ko na lang mamaya sa Tagay ito. Sirang-sira na yung araw ko. Oh, puro Sara Duterte ba naman yung re-reaction na natin ngayon? Sige, tuloy natin. Nag-release na naman kami ng statements eh. Kung lahat akusasyon lang, walang ebidensya, ibig sabihin, paninira. May ebidensya nga eh. May ebidensya nga, may video nga. Lulukuhin mo kasi ballpoint man At yung paninira yan, connected pa rin yan sa 2028 presidential elections. Muling binigyang diin ni VP Duterte na hindi sinusuportahan ng mga larawan na inilabas ng kampo ni Madriaga ang mga aligasyon nito laban sa kanya. Paliwanag pa ng Vice Presidente, pawang walang kaugnayan ang mga ito sa nasabing mga parata at kinunan lamang ito sa public events na dinaluhan niyang personal. May picture ako sa at least siguro 1 million. Oh, walang kinalaman. So, pakinggan niyo yung explanation niya. At yung mga event na yon, tulad ng inauguration ko, siguro mga nasa 4,000 tao. Oh, ayan na. Hindi niyo daw po kilala si Madriaga. Itong si bagman niya, di ba? O Ramil Madriaga. Tapos, memorize niya pa yung mga tao kung ilan yung nandun sa event na yun. 4,000. Pero si Madriaga na amnesia po siya. Biglaan lang. Hindi niya agad kilala. Hindi niya na nakilala. Pero yung mga dumalo sa event na yun, memorize niya pa po ilan yung tao na nandun. Nasa 4,000 daw. Diba? 4,000. Pero si Madriaga, na bagman niya, kilala niya, hindi niya na po kilala ngayon. Okay? Bumoto pa po kayo ng mga sinungaling na politiko. Katulad niyan. Ewan ko lang kung ano mangyari sa bansa. Basta po ako, hindi ako bumoto dyan, May individual pictures sa akin at sa mga Zoom meetings ng parallel groups. More than 300 participants ang isang Zoom meeting. Samantala nang matanong naman tungkol sa kahandaan niya sa posibleng panibagong impeachment complaint na isusulong sa susunod na taon. Tugon ni Vice President Duterte, Nakakapagod na siya para sa taong bayan. Nakakapagod na siya para sa taong bayan. So pag may impeachment laban sa yung mapapagod taong bayan, ang taong bayan yung mapapagod pag may impeachment. Hindi naman kami pagod. Hindi naman kami pagod. Baka ikaw yung pagod at nanginginig ka na sa takot. Pero ang taong bayan, mukhang masaya pa nga yung taong bayan. Diba? Pinapalayas ka na nga dyan eh. Bumaba ka na sa pagka-vice mo, Vice President. Diba? Bumaba ka na. Kasi ang taong bayan, pagod na po sa katamaran mo. Yan naman yung totoo eh. Yung impeachment na yan dahil nakikita naman natin na wala talagang ebidensya yung kanilang mga reklamo. Walang ebidensya. Bribery. Diba? Pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Impeachable yan eh. Bribery, panunuhol. May ebidensya naman. May umamin. Mangmang ka talaga. Anong walang ebidensya? Dami-daming ebidensya. Maling paggamit ng confidential funds. Hindi pa ba ebidensya yun? Sara, Inday Lustay! Wow! Ginigigil mo ako Tigilan niyo nga ako. Totally for threats and harassment. Jedner. Sino ba yung nagte-threat? Sino ba yung nangaharas? Binaliktad mo na naman! Sana may laruan akong kamukha ni Sara Duterte dito, no? Babatok-batukan ko eh. Diba? Sino ba yung nagbabanta? Sino ba yung nangaharas? Napakinggan nyo binaliktad niya po yung Pangulo. Ebidensya yung kanilang mga reklamo. Totally for threats and harassment. Threats and harassment, nagawain mo.
Huwag mong ipapasa naman sa administrasyon. Oh, ano kayo natira ni Sara? Anong kinain mo? Anong nakain mo? Ha? Tigil mo ako. Huwag naman ganun. Sara, mahiya ka naman. Taga Davao ka pa naman. Pero ikaw pala yung tamad ng Davao City. At pinakabobong vice president na naging vice president. Sa dinami-dami naging vice president, ikaw yung pinakabobo talaga. Ha? Grabe. Kayo, anong reaksyon nyo dito mga pre? Jed Neresi, Comment down below para naman mabasa natin yung inyong mga komento. Ayan hindi ko na itutuloy ito. Next topic na po tayo. Nanggigigil ako Diba? Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan.